13 taon na ang nakararaan nang lisanin ko ang aking bayan. Naglagalag ako at sinikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking paghihiganti. Pagkalipas ng 13 taon, umaga ng Disyembre, ang Bapor Tabo ay naglalakbay sa likulikong daan ng Ilog Pasig patungong Laguna. Tinawag itong Bapor Tabo sa hugis nitong mukhang tabo. Sakay sa bapor sina Doña Victorina, Don Custodio, ilang mga pare, kabilang din sina Basilio at Isagani, at ang magahalahas na si Simon. Paksa sa usapan nila ang pagpapatuwid ng Ilog Pasig at mga gawain ng Obras del Puerto. Nagmungkahi si Simon na maghukay ng isang matuwid na daan mula pagpasok hanggang sa paglabas ng Ilog Pasig. Ang mga lupang nahukay ay siyang gagamitin upang takpan ang dating ilog. Pagtatrabahuin ang mga bilanggo upang hindi mag-aksaya ng malaking halagang pera. Kung hindi sapat ay pagtatrabahuin din ang mga mamayan ng sapilitan at walang bayad. Ating gabi nang gisingin si Basilio ng ripeka ng kampana para sa Misa de Gallo. Palihim siyang nanawag ng bahay na tinatuluyan at tumungo sa gubat kung saan nakalibing ang kanyang ina sa lupain ng mga Ibarra. Doon ay nakita niya ang mag-aalahas na si Simon. Nang magtanggal ito ng salamin, ay nakilala niyang iyon si Juan Crisostomo Ibarra. Itinutok ni Simon ang isang baril kay Basilio upang paslangin para hindi mabunyag ang lihim nito. Ngunit naisip ni Simon na parehas sila ng kinahinatnan kaya hindi nito
itinuloy ang tangkang pagpaslang dito at sa halip ay hinimok na lang niyang makiisa si Basilio sa planong paghihiganti sa pamahalaang Kastila. Ngunit ito ay tinanggihan ni Basilio. Kalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Pilaes, Pexon at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. At habang nagsasaya ang mga ito, ay dumating naman si Makaraig, dala ang magandang balita. Aniya, tagumpay sila sapagkat nakipagkita ito kay Padre Irene kaninang umaga. Tila isang linggo raw silang nagtatalo at pinaglalaban ni Padre Irene ang kanilang usapin laban kina Padre Salve, Kapitan General, Pangalawang Kabo at kay Simon. Nang muling makanaig ni Simon si Basilio ay muli niyang kinumbinsi na umanib ang binata sa gagawing paghihimagsik. Plano ni Simon na gumawa ng isang pulutong na sapilitang papasok sa kumbento upang agawin si Maria Clara. Sa kasawiang palad ay hindi ito nangyari dahil binawian din ng buhay ang dalaga kinahaponan. Samantala, nagkaroon ng pagtitipon ng mga mag-aaral sa pansiteria na pagmamay-ari ng inchik na si Quiroga. Dahil sa masamang kanilang loob, dala ng pagkabigo ng kanilang kahilingan patungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Nalaman ng mga pari ang tahasang pagtuligsa sa kanila ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng talumpatian sa loob din ng pansiteria. Kinabukasan, sa mga pinto ng universidad ay natagpuan ang mga paski na naglalaman ng mga pagtuligsa at paghihimagsik. Ibinentang ito sa mga kasapi ng kapisanan ng mga mag-aaral. Dahil dito ay ipinadakip ang mga mag-aaral at nadamay sa mga dinakip si Basilio. Labis itong ipinagdamdam ng kanyang kasintahan na si Huli. Maturong sulong ay tuluyan ng nilapitan ni Huli si Padre Camora upang hingian ng tulong na mapalaya si Basilio. Pinilit din siya ni Hermana Bali dahil ang akala nito'y ang pari lamang ang nag-iisang maaaring lapitan para sa kalayaan ni Basilio. Naisagawa ni Padre Camora ang panghahalay kay Huli. Dahil sa pangyayaring iyon ay tumalon sa bintana ng kumbento ang dalaga na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Dumating na ang araw na pinakahihintay. Umaga pa lang ay abala si Simon sa pag-ayos ng kanyang mga hiyas at sandata nang dumating ang kambal-hambal na si Basilio. Payat na payat, gusot ang buhok at walang kaayusan ng damit. Ito ay lumapit kay Simon at sinabing siya ay masamang anak at kapatid. Habang nagsasalita si Basilio ay tahimik lang na nakikinig si Simon. Kung noong una ay pinagkait ni Basilio ang tulong kay Simon, ngayon ay handa na itong sumama at tumulong dahil utang nito kay Simon ang kanyang kalayaan. Biglang napawi ang pag-aalinlangan ni Simon dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Isinama ni Simon si Basilio sa kanyang laboratorio. Inilabas nito ang isang lampara na may katangi-tanging itsura. Matapos na malis ang ilawan ay nilantad ang loob ng sisiglan. Nagulat si Basilio at napaurong sa takot nang makita niyang nitroglycerina ang laman nito. Kay Simon, sa gabi niyon ay maririnig ng Pilipinas ang putok na dudurog sa mga maniniil at sa mga mapagsamantalang nagkukubli sa simbahan at pamahalaan. Pagkatapos ay inayos na muli ni Simon ang lampara. May bagay na itinurnilyo siya roon. Sinabi ni Simon na ang lamparang iyon ay lalagay sa gitna ng isang kioskong kakainan sa pistang gaganapin din sa gabing iyon. Ang lampara ay may maningning na liwanag.
Pagkaraan ng 20 minuto ay unti-unting mawawala ang liwanag nito. Kapag may nagtangkang itaas ang mitsa nito ay puputok ng malakas. Patuloy pa rin si Simon sa kanyang plano na paghihiganti. Upang maisagawa iyon, sumanib siya sa negosyo ni Don Timoteo Pelaez na ama ni Juanito. Ipinagkasundo niyang ipakasal si Paulita kay Juanito. Inanyayahan niya sa piging ang mga taong may mataas na posisyon sa pamahalaan. Kasal ni Juanito at Paulita at mag-iikapito na noon ng gabi, palakad-lakad si Basilio sa tapat ng bahay na pagdarausan ng piging. Nanaog na rin si Simon upang lisanin ang bahay dahil sa nalalapit na pagsabog. Aalis na sana si Basilio ngunit natanawan niya si Isagani, dating kasintahan ni Paulita. Pansamantalang nalimot ni Basilio ang kanyang kabiguan sa buhay, kaya ipinagtapat nito kay Isagani ang magaganap na pagsabog. Binalaan niya si Isagani na kung maaari ay umalis na rin upang hindi na madamay pa. Sakto naman at nanlalamlam na noon ang lampara, kaya iniutos ng Kapitan General kay Padre Irene na pakitaas ang mitsa ng ilawan. Ngunit inagaw ito ni Isagani, tumakbo sa azotea at inihagis ang lampara sa ilog. Hindi natuloy ang balakin ni Simon na paghihimagsik. Narinig naman ito ng mga pangkat na kasapi kay Simon na naghihintay sa mga tulay bilang isang hudyat na magsisimula na nga ang himagsikan. Samantala, humahangos at naghahabol ng hininga si Simon na nakarating sa bayan ni na Padre Florentino at sugatan. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap si Padre Florentino ng telegrama mula sa tenyente ng Guardia Sibil. Tumutukoy ito kay Simon at tinutugos ito ng mga kawal mula sa Maynila. Pumasok ang pare sa silid ni Simon. Hindi na maninag ang mapangutyang mukha nito. Natuklasan ng pare na umainom si Simon ng lason at tinitis lamang niya ang sakit na dulot nito. Nagtangka pa itong humanap ng lunas ngunit nakiusap na lang na wag nang mag-aksaya ng panahon at dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga sibil na buhay. Sinabi ni Simon na mayroon siyang lihim na ipagtatapat rito. Naupo ang pare malapit sa paanan ni Simon at nakinig sa salaysay ni Simon. Ani Simon, 13 taong namalagi si Simon sa Europa. Bumalik ito sa Pilipinas dala-dala ang bagong pag-asa. Handa na siyang patawarin ang lahat ng nagkasala sa kanya at umuwi siya para pakasalan si Maria Clara. Ngunit dahil sa isang kaguluhan na likha ng kanyang mga kaaway ay nawala ang lahat ng sa kanya. Nailigtas lamang siya sa kamatayan sa tulong ng isang kaibigan. Magmula noon ay sinumpa ni Simon na siya ay maghihiganti. Sumali siya sa himagsikan sa Cuba at dito niya nakilala ang General na nooy komandante pa lamang. Naging magkaibigan si Simon at ang General. Gamit ang salapi ni Simon ay naging Kapitan General ang kaibigan. Isinama niya ito at ginamit bilang kasangkapan sa paghihiganti. Gabi na nang matapos ang pagtatapat ni Simon. Sinabi ni Padre Florentino na patatawarin siya ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nagkakasala at sapat na ang mga hirap at pagtitiis ni Simon upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Ayon sa pari, hindi hinahayaan ng Diyos na mangyari ang plano ni Simon dahil mali ang kanyang naging pamamaraan bagamat maganda ang kanyang layunin. Dagdag pa nito, nararapat lang na magtiis ang mga matatapat at mababait upang makilala at lumaganap ang mga hadikain nito. Sinagot din ng pari ang tanong ni Simon na anong klase ng Diyos ang ganoong nagbibigay ng pasakit. Ani Padre Florentino, ito ang Diyos na makatarungan. Siya ang nagpapala sa mga mababait at nagpaparusa sa mga masasama. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Padre Florentino na pinisil ni Simon ang kanyang kamay. Ayon sa pari, hindi hinahayaan ng Diyos na mangyari ang plano ni Simon dahil mali ang kanyang naging pamamaraan bagamat maganda ang kanyang layunin. Dagdag pa nito,
Nararapat lang na magtiis ang mga matatapat at mababait upang makilala at lumaganap ang mga hadikain nito. Sinagot ni ng pare ang tanong ni Simon na anong klase ng Diyos ang ganoong nagbibigay ng pasakit. Ani Padre Florentino, ito ang Diyos na makatarungan. Siya ang nagpapala sa mga mababait at nagpaparusa sa mga masasama. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Padre Florentino na pinisil ni Simon ang kanyang kamay. Inantay ng pare na ito'y muling magsalita ngunit muli niyang naramdaman ang dalawang pisil at narinig ang buntong hininga ni Simon. Isang mahabang katahimikan ang naghari sa buong silid. Nangilid ang luha sa mga mata ng pare kaya binitawan ang kamay ng may sakit. Nang patay na ang may sakit ay lumuhod ito at nanalangin. Pagkatapos ay kinuha nito ang kahon na kinalalagyan ng mga kayamanan ni Simon. Pagkatapos ay tumungo ito sa bato na inuupuan ni Sagani upang masdan ang kalaliman ng dagat. Doon din ay iniagis ng pare ang kayamanan ni Simon.